Usap-usapan ngayon sa social media ang mga revelasyon ni Anjo Iliana tungkol umano sa mga baho ng dating nitong kasamahan sa noon time show na Eat Bulaga. Kabilang sa isiniwalat ni Anjo ang ilang sa mga host ng nasabing noon time show ay sina Tito Sen, Alan Kay, Jose Manalo, Vic Soto at Joey De Leon. Marami ang nagtataka kung bakit ito ginagawa ni Anjo Iliana sa kanyang mga kaibigan. Narito ang buong detalye. Yes, good morning at naku, grabe yung bagyo at kagabi. Sigurado ako marami ang ano na naman ngayon, nahihirapan. So sa gobyerno natin, kilos-kilos. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon na tigil muna yung politika, tulungan natin yung mga taong nakasalanta ng bagyo. Anyway, gusto ko lang i-address yung sumasabi na wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinuha ko ng Itbulaga noon. Konsyal na ako noon. Marami akong trabaho noon. Ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulagang yan. Dahil Lunes hanggang Sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic, tsaka si Tito, nag-golf. So, 7 times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-Itbulaga ako. Kumbaga buong oras ko binigay ko sa kanila. Ganun pagmamahal ko sa Bulagaan nun. Pangalawa, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila bigyan ko kayong sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo namang konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko vice mayor. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Ayaw nila si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako noon sabi ko. Talagang wala sa survey yan wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng 3 buwan, tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsehal. So, sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal. Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung kuya niyang yon. Kasi nga, ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae. Gusto niya may parang permanenteng trabaho. So, fast forward, nanalo akong vice mayor, nanalo si Bal Soto na konsihal. Natapos niya yung 9 years niya. Pinasa niya sa anak niya, si Wahoo. At ngayon yata, kung di ako nagkakamali, asawa naman ni Wahoo. So, yung sasabi, wala utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto. Teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya, ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, ni Bal, ang konsehal. So, ang point ko,
nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Ayan, kinuwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal magkaroon ng trabaho, naging konsehal. Kaya marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami yan. Kaya hindi totoo yung wala akong utang na loob. It's a give and take relationship. They help me, I help them. Ganun lang yun. Kaya lang, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi na kami friends. Pero, the memories will be there. Alaala na lang yun. Fun memories while in Itbulaga. So sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, Diyos maray na ugto sa indong gabos. Sana wala masyadong napahamak dyan sa inyo. Naku, yung Bicol daw, binanatan ako sa... Manonood ako ng news, titingnan ako kung ano mga mangyari at tingnan natin anong pwede natin gawin, sino pwede natin tawagan para makatulong dyan sa inyo. Again, ingat po lahat. It's a Monday. Monday ba ngayon? Monday. Bye! Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Expedition 5! Si Bossy, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin. Kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time at aaminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Bila mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin.
Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, eh happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eh ito naman eh, past na to eh. Nakaraan na to. Eh, na ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang ano eh, no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag nyo kong sisiraan, alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's all right. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night everybody. Nang yumaong si Direk Bert De Leon. Baka may mga dagdag siyang kwento. Mas maraming alam si Mrs. Brenda De Leon kaysa sa akin. Kwento nyo kung anong ginawa ng Itbulaga sa asawa niya. Yung pangalawang exposure yan kay Kimpe De Leon. Tama yung sinasabi dito ng mga ng mga nagko-comment eh. Bakit si Wally Bayo? Yan ang gusto. Asan na yun? Yung sombrero. Asan na yung sombrero? Ay, yan ang mga gusto ko, Odi. Yan ang mga, yan. Sige, tuloy mo lang, Odi, yung mga gifts na Halloween. Yan, tinan nyo, yung mga comment dito. Bakit daw si Wally na naglagay ng cream pie sa video? Hindi ako 5 years sa Itbulaga. 20 years ako dyan. Alam kong nangyayari dyan sa loob. Kaya, pakiusap ko lang dyan sa Itbulaga. Mr. Tubiara, sir, kung paring boss Tony Tubiara, kausapin mo naman yung mga taga Itbulaga na kung pwede, tigilan nila ako kasi kung gusto nila ng siraan, sige, siraan nila ako. Pero hindi ako maninira, Mr. Tubiera. Magkikwento ako ng mga totoo na nangyayari dyan. Kaya kung ako sa inyo, i-meeting nyo yung mga buisit dyan. Sabihin nyo sa kanya na, tigilan na ako kasi, matinong tao naman ako na nanahimik, nagtatrabaho. Meron akong vlog ngayon. Pasok sila ng pasok dito. Kung ano sinasabi. Na-trace ko po, Mr. Tobera. Same
same user, ibang account, same users. Yung ibang account nga, yung 5 years ako pag. Good morning at marami pa rin ako nababalitaan na marami ang naapektuhan ng bagyo. Sana yung ating gobyerno ay kumikilos double time, baka buhay na ang nangangailangan ng tulong. So anyway, balik tayo dun sa mga sinasabi ng tao na walang utang na loob. Naikwento ko naman sa inyo yung isang example ng aking pagtulong kay Bossing Vic Soto. Ngayon naman gusto kong kwento ko naman yung aking pagsasama ni Joey De Leon. Yan. Kasi baka sabihin nyo, baka magtampo si Joey sa akin. Ba't di ako sinasama sa intriga? Ayan. Alam nyo, siguro more than 10 years ago, kinausap ako ni Joey De Leon at may mabigat siyang problema. Sabi niya sa akin, pare, baka pwede mo naman ako matulungan dito. Sabi ko, ano ba yun pare? Kami kasi ni Eileen. Si Eileen yung kanyang present na kinakasama. Diba, ang asawa niya dati si Daria Rason. Ayun, basta yun. Yung nanay ni Kimpi. At saka ni Chini. Sabi ko, ano bang kailangan? Kailangan daw ng yung divorce nila kasi kasal sa simbahan alam mo naman sa simbahan mahirap. Pag ikaw nakasal na sa simbahan, mahirap ka naman divorce. Ang hirap nung pinag-iisipan ko ngayon ko lang narinig yung ganun sitwasyon sa ngayon lang may lumapit sa akin na ganun ang problema. Gustong-gusto na daw nila magpakasal. Kasi siyempre, they age, they get older. Mahal ko si Joey De Leon kaya tingnan ko kung masuot ko yung aking Superman costume tapos magawan ko ng paraan. So in other words, ang kailangan kasi nun isang tao lang kasi ang pwede na magbigay ka ng may tawag dun parang absolute something na absolute na divorce na kayo. May tawag sa ganun It's a term sa Catholic. So anyway, tanong-tanong ako. Mahirap. Hanggang sa yun nga, nakapag-usap kami ng tiyuhin ko. Dalawang tiyuhin ko kasi ang nasa tatrabaho para sa Vatican na isa ay siya po yung papal nuncio na ngayon ay papal nuncio siya ng Israel. Yan, si Bishop Alfredo Iliana. Siya ang papal nuncio ng Israel at ng Palestine. Yung isa naman, anong tawag sa ganon? Siyang bishop ng Lingayen. Ano ba yan? Lingayen at Bataan ba yun? Parang ganun. Hindi Bataan Galing na siya sa Bataan Bagong gising lang kasi ako kaya wala pa ako sarili ko. Anyway, so trinay kong kausapin yung dalawa, sitwasyon, ganyan. Hindi naman sila nag-promise but they'll do their best. Kasi manggagaling lang yan sa Papa.
Ang papa lang, pag ikaw ay kasal, papa lang ang magbibigay sa inyo ng absolute parang yung absolute na na kayo, hiwalay na kayo. So, yun, ginawa ko ng paraan, trinay ko. At isang araw, dumating sa atin yung letter at may seal ng papa. Kulay pula. So, inabot ko kay Joey De Leon. Parang Joey, hindi niya alam kung ano yung nakalagay sa loob. Noong binuksan niya yan, nagpapatulong din siya sa ibang kilala niya. Pero nung binuksan niya, niyakap niya ako. Umiyak nga siya nun eh. Sabi niya, matutuloy yung kasal namin ni Mare. Kaya, nila po, I'm happy for them that they're still together and they're always praying. They're always hearing Mass. Mahal ko yan, si Joey De Leon, tsaka si Mare Irene. Yun lang po, kwento lang. Isang kwento na kami dito sa Bulaga, nagtutulungan kami dito noon. Ikaw, Joey, pinagtatawanan mo ako nung iba na yung lyrics ng si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta, Joey, Ikaw, okay lang yan. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Parang Joey, I miss you so much. Ay, galing talaga. I miss you so much. Don't dare, Joey, don't dare making me tira-tira, ha? Okay. Morning, bye. Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready niyo yung mga pang-brown out nyo at baka mag-brown out. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala, may paririnig akong kanta sa inyo, ha? Ito. Expedition 5! Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin. Kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time at aaminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako.
Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo na lang yung mga kaso niyan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman pass na to eh. Nakaraan na to. Na ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey, paring Joey, paring Vic okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang huwag nyo kong sisiraan alam nyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night everybody.